Good morning. Ipapakita ko po sa inyo itong aking ginagawa dito na grafted na mga talong. Ito po, ang rootstock po nito ay turkey berry. Yan po ang itsura ng turkey berry. Halos the same lang po ang dahon yan sa talong. Ang magkakaiba lang, ang bunga niyan ay maliliit na bilog at saka maraming tinik ang katawan pati ang dahon. Ang turkey berry po at saka ang talong ay magkaisang pamilya lang. So, pwede mo siyang pagdugtungin. Ngayon, ang kagandahan po ng nakagraft ang talong sa turkey berry ay tumatagal ang buhay at marami kong mamunga. At ganito po ang naging resulta niyan pag ang talong ay nakagraft sa turkey berry. Ito po ipapakita ko sa inyo. Ito ay matagal na po ito, ilang buwan na ito, siguro magwa 1 year na nga mula nang naigraft. At patuloy lang siya na namumunga. Tingnan po ninyo kung gaano karami mamunga ang isang talong pag nakagraft sa turkey berry. Yan, hitik na hitik po yan sa bunga. Ganyan po. Ganyan karami kong mamunga. Ito po ay nakatanim lang dito sa goma na ginawa kong gulong ito ng sasakyan na ginawa kong pot, layered po yan. Ayan. Pero ito ay marami pa nga siyang kaagaw ng nutrients kasi ay may mga bulaklak, may luya, yan, may mga roses na nakatanim. Pero tingnan niyo, ito po ang ginagawa lang dito para patuloy lang siya na namumunga ay from time to time iprinupruning. Kasi pag usbong po ng panibagong shoots niyan ay bubunga na naman uli ng napakarami. As long as binibigyan nyo siya ng nutrients, mabubuhay po ang halaman na ito, ang turkey berry, nabubuhay po ng more than 5 years. So just imagine kayo ay mag-harvest ng talong sa loob ng 5 taon na hindi kayo nagre-replant. So ito po, kung gusto ninyong i-adapt, pwede ninyong i-adapt. Ang turkey berry po, makikita nyo lang dyan sa paligid na tumutubo kasi ito po ay considered natin dito sa Pilipinas na isang damo. Yan lang po.